Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is our host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Rodolfo Calunya Jr., a former Protestant pastor and TV evangelist. But now, by the grace of God, he became a part of the Holy Catholic Church. So welcome, Brother John, sa ating programang The Journey to Catholicism. Thank you, Brother Paul. It is an honor for me to be part of your program. So, Brother John, matagal din kayong pastor sa iba't ibang protestanting mga grupo at kayo po ay naging TV evangelist. So, ano ba ang iyong mga gawain noong kayo ay nasa protestante pa na grupo? When I was a pastor and a TV evangelist, isa lang naman talaga yung layunin namin, Brother Paul. Especially ako, yung karanasan ko. Layunin ko lang naman is to attack the doctrines of the Catholic Church. Patunayan sa mga tao na mali ang mga turo ng simbahang Katoliko. Yun lang naman if we summarize yung mga ginawa ko dati. Tapos ang inyong paboritong inatake ay mga rebulto ng simbahang Katoliko, hindi ba? About images, about purgatory, about Mary. So ano naman yung mga sample, halimbawa, kung paano nyo inatake ang mahal na Birhen at ang mga santo at ang mga larawan, sagradong larawan ng simbahan. Example about images. It is written in Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Nakalagay doon, bawal, pinagbawal, o pinagbabawal ng Diyos na lumikha ng mga larawan. Then, if we go to the Catholic Church, we can't deny na marami naman talaga na mga larawan o mga rebulto doon. So, yun, isa yun sa mga ginagamit namin to attack the Catholic Church. Like also, about purgatory, Brother Paul. Pag sinabing, yes, maniniwala sana si Pastor John Calunya about the Catholic Church. But if we try to examine the doctrines of the Catholic Church, ang tanong, saan mababasa sa Biblia yung turo o aral ng Katoliko about purgatory? Majority ng membro ng Katoliko hindi alam. Sapagkat din kayo ay Bible alone, so yes, yun palagi ang ginagamit na strategy saan mababasa upang exactly. Palitawin na yung aral ng simbahan ay wala sa Biblia. Exactly. So yun naman talaga ang technique ng mga Protestant pastor kung paano nila tinutulig sa ang simbahang Katoliko. So ano pa yung mga iba't ibang pamaraan ninyo, Brad John? So bilang isang TV evangelist, ano ba ang ginagawa ninyo upang atakihin ang simbahang Katoliko? Marami kasing mga paraan to attack the Catholic Church. Ginagamit din namin yung mga membro na hindi naman sa tinatago natin yung katotohanan, Brother Paul, pero in reality, marami kasing nakikita natin na mga membro ng Katoliko na mga lasinggero, babaero, kung ano-anong mga gawaing hindi mabuti o ayon sa kalooban ng Diyos. So yun din yung mga ginagamit namin, sinasabi namin, tignan nyo, may mga involved pa na mga pari na ganito yung kaso, yung mga scandals, yes. So yan, ginagamit din namin yan. For me, one of my favorite na ginagamit o inaatake sa Catholic Church is ito, teaching about Mary. Kasi one of the four dogmas of Mary, yung tinatawag na perpetual virginity of Mary, Brother Paul, kung saan sinasabi doon, sa one of the dogma of Mary is, siya ay berhen before, during, and after the birth of Christ. So ako naman, as a TV evangelist, lagi kong sinasabi, you know what, mga kapatid, mga nanunood sa TV, sinasabi ko lagi as a pastor, sabi ko, naniniwala sana si Pastor John Calunya, kasi pastor patawag sa akin nun naniniwala na sana si Pastor John Calunya na tama ang itinuturo ng Catholic Church about sa mga teaching nila. Pero bakit itinuturo ng Katoliko na si Maria ay perpetual virgin, sabi nila. Virgin before, during, and after the birth of Christ. May babae bang nanganak na, berhen pa. Yung kapitbahay nga namin, wala pang anak, hindi na birhen. Yun yung mga isa parang sa mga ginawa yung katatawanan niyo. Yes, yun nga nung nagbago ng isip ko, sabi ko sa napakaraming babae sa mundo, bakit galit na galit kami kay Birhen Maria? In fact, wala naman siyang ginawa sa amin na masama. So ibig sabihin, Brad John, kahit ano na lang ang paraan na ginagamit ninyo upang tuligsain ang simbahang Katoliko. So ganyan po ka-aktibo kayo sa pag-atake ng simbahan. Pero bakit, Brad John, isang nakakamanghang tanong, so kung ganon ang iyong kaagresibo upang wasakin at atakihin ang simbahan,
Pero ang pinaka-importanting tanong, bakit naging Katoliko po kayo? At ano po ang naglilid sa inyo sa journey to Catholicism? Actually, Brother Paul, to God be the glory, no? Kusa akong nag-surrender sa Catholic Church. Ang nangyari kasi ganito, when I was a TV evangelist, Brother Paul, bago kasi kami isa lang sa TV to start our preaching as a TV evangelist, tinitignan kasi muna ng senior pastor namin yung ginagawa naming sermon. Yung script ninyo. Yung script namin. Kumbaga, sinusuri niya muna kung ito ba'y naaayon sa doktrina o paniniwala namin as a Protestant, wala bang mali, o kumbaga, okay ba siya pakinggan kung ito ba talaga'y atake against the Catholic Church. Kumbaga, ganun, sinusuri niya muna. So, ibig sabihin, mas ganado sila pag simbang Katoliko ay atakehin? Yes. Kumbaga, doon talaga nakafocus yung teaching namin, especially ako as a TV evangelist. Now, for me naman, para lagi akong pasado sa senior pastor namin, lahat ng ginagawa kong script, ang ginagawa ko, nagre-research talaga ako, Brother Paul. One of my friend, isa siyang guro sa Tagulwa National High School, si Sir Ronald Ignacio. Dati ko rin coach sa chess kasi chess player rin ako. Hindi niya kaya makipagdebate sa akin, Brother Paul, kasi ako, pastor, mas trabaho ko yun eh. So ano ang religion ng teacher mo? Catholic. So yun ang first encounter mo sa Katoliko? So, doon nag-start. Ang ginawa niya, hindi siya nakipagdebate. Kasi kung nakipagdebate siya, yun yung gusto ko eh. Ang ginawa niya, hindi siya nakipagdebate. Binigyan niya ako ng magazine, Know the Truth. Ako naman, tinanggap ko kasi nga, mahilig ako mag-research para every time na isa lang ako doon sa TV, yung ipapasa ko na script sa senior pastor namin, magugustuhan. So para additional information exactly. sa ano mo sa program mo sa TV, so tinanggap mo yung yung magazine ng Catholic Church. Yes, pang-additional ko. So, yung magazine na yon, nung title nun, Know the Truth eh. May nabasa ko doon about Holy Trinity. Kami naman, naniniwala din naman sa Holy Trinity. So, wala akong masyadong binigay na pansin. Doon ako nagka-interest kasi sola scriptura kasi, Brother Paul, yung prinsipyo namin, yung faith namin as a Protestant. So ako naman, mahilig sa Biblia, yung tanong doon sa magazine na yon, who made the Bible, nagka-interest ako. Habang binabasa ko, sa theology kasi namin sa Protestant, may nabanggit doon, naturo sa amin, pangalan, Professor Jerome. Nabasa ko doon, sa magazine na yon, hindi professor. Ang nakalagay, Saint Jerome. Saint Jerome, santo. Sabi ko, bakit sa amin Professor Jerome? Sa kanila, Saint Jerome. So doon na nag-start, bakit ganito? So, to cut the story short, nung binasa about who made the Bible, nakita ko, nagka-interest ako, pinalaliman ko yung pag-research ko, brother, ang sakit. Bakit? Kasi nalaman ko, lahat ng involved pala, nung nagkaroon tayo ng Bible, is puro Catholic Church. Sabi ko, saan yung participation naming mga protestante dito? Even ang period po sa Bible, including sa period, ay ang nag-imbento niyan ay si Saint Isidore, Bishop of Seville. So kahit yung period, wala silang natampo. Yun niya eh. Versikulo, kapitulo, lahat eh. Sila ni Archbishop Stephen Linton, sila Cardinal Hugo de Santo Caro, lahat ng involved, Katoliko. So doon nag-start, kasi mahilig ako maglaro ng chess, mahilig ako sa logic, sabi ko, grabe. Yung paniniwala ko na sola scriptura, yun yung dahilan ko kung bakit, yun pa rin ginagamit ko to attack the doctrines of the Catholic Church. Tapos bigla kong nalaman na without the Catholic Church, there is no Bible. Sabi ko, sa isipan ko, sabi ko, pwede bang sabihin ng isang mekaniko, kahit gaano kagaling na mekaniko, pwede ba niyang sabihin sa sarili niya na mas magaling siya kumumpuni ng makina compare sa nag-imbento ng makina? Sabi ko, hindi pwede. Mas magaling pa rin. Mas alam pa rin nung inventor, yung dahilan kung bakit mayroong makina. Kaya doon na nagsimula yung, nashikin yung faith ko as a Protestant. Sabi ko, bakit ganito? And that was 2010. So, grabe na. Marami ng tanong sa isipan ko. So, ginawa ko, pumunta ako doon sa senior pastor ko.
Doon ako nagtanong. Sabi ko, Pastor, show me the Bible. Kasi yun yung na-encounter ko na tanong doon sa Know the Truth na magazine eh. Sabi niya, Pastor John, di naman kailangan at saka di naman importante kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia, sino ang lumika ng Biblia. Ang importante, tayo ang sumusunod sa anumang nakasulat sa Biblia. Sabi ko, tama naman. Pero di nga lang nasagot yung tanong. So, hindi ako na-satisfied. So, meaning, hindi niya lumihis siya sa tanong. So, iba yung... Maganda yung sagot, kaso lang hindi nasagot kung ano yung main na tanong. Okay. So, nag-research pa ako ng nag-research. Yung ibang mga senior pastor, tinanong ko pa, ganun din eh. Imbis na sagutin kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia, ang sagot ganito. Importante, hindi natin sinasamba yung mga kahoy. Sabi ko, ba't ganun? Okay naman yung sagot, hindi lang yun ang hinihingi kong sagot sa katanungan ko. So, mas nashiken pa yung faith ko. Sabi ko, bakit ganito? Para pala yun, Brad John, yung saan ba ang silangan ng araw? Oh. Sabi mo, lulubog doon sa ano. So, iba ang sagot nila. Yun nga eh. Doon ako lalong nagka-interes. Sabi ko, bakit ganito? Iniisip ko kami yung tama, pero bakit simpleng tanong, hindi mabigyan ng tamang sagot? Alinsunod, kung ano yung hinihingi ng pagkakataon. Kasi yung pagkakataon, tinatanong, who made the Bible? Tapos, sagot, yung isang pastor pa, sabi niya, importante, hindi natin itinuturo na may purgatorio, wala naman sa Biblia. Sabi ko, bakit ang layo? Doon na, nagsimula. Nag-research na nag-research. Nung nalaman ko na without the Catholic Church, there is no Bible, doon ko binigyan ng break yung sarili ko. Sabi ko, iba na to. Iba na to. Sabi ko, kasi ang totoo niyan, Brother Paul, isinilang ako as a Catholic. Yung mama ko, everyday ko nakikita yun, nagro-rosary talaga before matulog. Sabi ko, naging protestante ako, but in reality, hindi ko naman talaga binigyan ng pagkakataon yung sarili ko na mag-aral about the Catholic doctrines. Nabigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko mag-aral sa theology, paniniwala ng protestante. Tapos bigla na lang akong lumipat doon, bigla na lang ako sabi sa sarili ko, wala palang kwenta yung Catholic Church. Pero hindi ko binigyan ng pagkakataon yung sarili ko na liwanagin muna yung paniniwala ng Catholic Church. So, parang bias sapagkat Exactly. nag-judge ka sa isang bagay na hindi mo naman lang binigyan ng pansin. Yes. So, ano yung nangyari sa iyong patuloy na pag-research Nung about Catholicism? nung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, neutral na yung... Actually, pumunta nga ako dun sa kung saan ako nag-graduate ng elementary. Kasi neutral eh. Kasi kung doon ako magtanong sa mga different denomination, iba't iba yung sagot eh. Yung mga sagot nila, puro pabor sa kanila. So doon sa elementary school, sa Tagulwan Central School, may mga kakilala ako doon, nakahiram ako ng isang libro about history. Eh sabi doon, sa history na yun, yung mga protestante, kumbaga, lumitaw lang dahil may Catholic Church. Kumbaga, without the Catholic Church, wala din kaming mga protestante. Kasi yung batayan ng protestante ay Biblia. Yes. So kung ang Katoliko po ay gumawa ng Biblia, so at sila po ay anak ng Biblia, so ibig sabihin, Apo ng Katoliko. Apo. Parang ganon. Ganyan. So parang ibig sabihin, hindi sila lumitaw kung walang simbahang Katoliko. Exactly. Ang pinagbabatayan nila ay yung Biblia na ginawa ng simbahan. Tama. Kaya binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon, kasi ang totoo niyan, Brother Paul, gaya ng sabi ko, dati akong Katoliko. Naging protestante ako, pinakauna talaga, naging member ako ng Assemblies of God. Kasi yung papa ng kaibigan ko, isang pastor, tinuruan ako, pinakaunang ginamit niya na bersikulo talaga. Sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi ko, of course naman, pastor. Susundin mo ba yung salita niya? So, kung kaya ko, pastor. Sige, marunong ka magbasa. Yes, pastor. Pinabasa sa akin yung Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Wala akong kamuhang-muhang, pero marunong akong magbasa. Ako yung pina-interpret, wala akong idea. Basta sinabi lang doon, bawal. Sabi ko, o nga, pastor, no, bawal. O bakit ka may revolto? Hindi ko alam, pastor. At ikaw muna, Brad John, nung sinabi ng pastor sa iyo na mayroong larawang ipinagbabawal, binigay ba rin niya yung mga talata na mayroong larawang pinahintulutan? Wala. Ni isa. Yun. Ni isa, wala talaga. Yun ang paraan ng protestante na magturo. Ibig sabihin, yung bawal, yun ang i-present sa iyo, pero yung pinahintulot, hindi po ibibigay. Ibig sabihin, theological partiality. So, may katotohanan naman yung sinabi mo sapagkat may bawal naman talaga.
Pero ang problema doon, wala silang binanggit na may larawang pinahintulutan. So yun ang, ibig sabihin, nabudol ka sa pastor. Yun nga. Di, totoo talaga. Ganun ang nangyari. Naloko ka nila. Tapos, Sapagkat isang side lang ang binigay sa iyo. tapos, dahil doon nagsimula, naging protestante ako, hanggang naging Sunday school teacher, hanggang naging associate pastor, hanggang nag-aral na talaga, hanggang naging pastor na talaga, hanggang naging TV evangelist na talaga So, ako. ibig sabihin, yung pagka-protestant pastor mo, ang original ay naloko ka. Parang ganun talaga yung pastor. Brother Paul. Ganun. So, ganun ano talaga. nangyari noon? Nung naging pastor na po kayo? Nung pastor na ako, wala na. Yun ang tinuro mo, yun ang tinuro ng pastor Yes, mo. kung ano yung natanggap ko from my senior pastor, Yun ang... rii ko lang. Pinasa ko lang din. Ganun lang. So, balikan natin yung nag-lead sa iyo ng journey ay yung Bible. Yes, So, yes. ano pa ang mga na-discovery mo na makatotohanan na naging konkreto yung pag-decide mo na talagang ako po ay uuwi sa simbahan na Katoliko? Nung alam ko na the Catholic Church is yung dahilan kung bakit tayo may Bible, sinubukan kong pag-aralan bakit may mga rebulto, larawan. Doon ko nakita na mayroon pala talagang pinagbabawal, pero mayroon ding, Pinahuntulutan. mayroon ding ganon. Tsaka, about purgatory, kaya pala di ko mabasa yung about purgatory kasi yung Biblia ko is Bisaya. Tagalog, tsaka English. No? Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pinabasa sa akin, nandun pala sa Latina Vulgata, o even sa Spanish Bible, nandun din. So sabi ko, uy, nandito pala to. So in short, Brother Paul, maraming mga maling aral na kagisnan ko dati doon, nung neutral na ako, nung neutral na nag-aaral ako sa Catholic Church na point of view sa theology nila, doon ko nakita ang laki ng pagkakaiba. So, ang pinakasakit nun ganito, nalaman ko na si Jesus Christ pala ang tunay na nagtatag sa Catholic Church. Praise the Lord. So sabi ko, bakit kailangan kong makipagkumpetensya sa simbahan na tatag ng Panginoong Hesus? Yun ang tamang... Kaya sabi ko, kailangan ko nang bumalik. Nag-start ako nag-aral about the Catholic 2010. Doon kasi nagkaroon ako ng lakas ng loob, voluntaryo, sumurrender, 2012. 2 years ang ano. Yes. Pero 2010 pa lang, blacklisted na ako sa mga kasamahan ko. Sapagkat may inclination ka na parang... Yes. Kasi iba na yung... pastor pa rin ako doon. Pero itinuturo ko na sa mga tao, labi na sa mga Bible study namin, sinasabi ko na, ginagalang nga natin mga kapatid, ang ina ng ating kapitan, ina ng ating mayor, ang ina pa kaya ni Panginoong Hesus, hindi natin igagalang? Hindi magustuhan yun ng mga protestante. Yun, yung mga kasamahan kong pastor na galit. Sabi nila, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa iyo, Pastor John. Doon nagsimula yung journey ko. From TV evangelist, nako, alam mo anong nangyari sa akin, blacklisted na ako. Pero hindi pa ako nag-surrender sa Catholic Church, ha? Ang nangyari sa akin, naging habal-habal driver ako. Para mabuhay ko yung wife ko, yung anak ko. As in, ang nag-udyok sa akin talaga na pumunta na sa simbahang Katoliko, hindi ko makalimutan ito February 2, 2012. Walang-wala na ako, Brother Paul. Wala na yung mga pledges. Kasi wala na Galit na yung mga pastor Mga tithes. Wala na yun. Galit na yung mga pastor sa akin kasi yung turo ko, though hindi pa ako nagkatoliko, pero sinasabi ko na, pabor na. So, ganon, 2012, February 2, kumbaga, wala na lang siguro kalahati ng baso ang bigas namin. Walang-wala na ako. Early in the morning yun. Kumbaga, hindi pa ako nakapasada kasi nag-drive na lang Tapos, sabi ko, anong gagawin ko? Konti na lang yung bigas namin. Mga kalahati ng baso na lang. Tapos ito pa yung grabe. Kasi laman ng bulsa ko, 5 pesos na lang, Brother Paul. So anong gagawin ko? Medyo kinabahan ka. Ano nakakainin namin? Buti na lang, by nature, biyaya ng Panginoon, logician tayo, mahilig sa logic, kasi nga chess player, sabi ko, gagawin ko, lugaw. Lugawin mo. Lugaw. Tapos yung 5 pesos na yon, ang ginawa ko, bumili ako ng isang sachet ng tablia, 3 pesos. May sukli pa, 2. Yung 2 na yon, yun yung ginamit ko pambili ng isang stick ng asukal. Tag 2 lang So may maliit na yes, stick. 2 piso lang. So, while nagluluto ko, sabi ko, lalagyan ko ng maraming tubig. Bakit? Champurado. Para kahit papaano, makahigop ng sabaw yung mag-ina ko. Ang totoo niyan, prepare na yung inihanda ko na yung
tablia, isang sachet, tsaka yung stick ng asukal, kahit sinong pastor, tanungin mo, mahilig talaga kaming kumanta, praising. Kasi, hindi ka magiging pastor pag hindi ka marunong mag-lead ng praise and worship. Kaya ginawa ko, praising God, salamat Lord, yung mga normal na inaawit namin ng mga pastor. Ang di ko namalayan, nung isasalang ko na sana yung tablia, Brother Paul, tsaka yung isang asukal, isang stick ng asukal, pag open ko ng kaldero, ito yung milagro. Pinakaunang milagro, kaya ako nagkatoliko. Kasi puno. Puno ng bigas. Puno. Oh. Tapos sabi ko, kasi nga, logician, number one, nag-convince na hindi totoo. Ako, sabi ko, baka napuno yan kasi maraming tubig nilagay. Pero inanalyze ko, kinalculate ko yung mga possibilities. Yung kalahating baso lang ng bigas, kahit gaano karami ng tubig, hindi mapupuno yun. Sabi ko naman, pero baka yung bigas, madaling, sa Bisaya, tubuon. Sabi ko, baka dahil sa maraming tubig, kaya umabot doon. Sabi ko, nung hinawakan ko, hindi rin dapat basa. Dapat hindi siya luto talaga. Nung hinawakan ko, Brother Paul, luto talaga. Talagang normal na pagkaluto. Sabi ko, ako, ibang sinyalis to. Dali-dali ako pumunta dun sa kwarto kasi nandun yung mag-ina ko. Sabi ko, Mang, grabe yung revelation ni Lord sa akin ngayon. First time ko nagkatanggap ng milagro. Yung totoong milagro ha. Hindi yung mga pastor na sabi milagro lang. Mang, kanina medyo nagkaaway ka. Kumbaga, sa Bisaya, lalis. Ano ba yan sa Tagalog, Brother Paul? Alitan. O mayroon kaming kunting alitan kasi sabi niya, bakit kasi umalis ka? Kasi protestante yung wife ko. Galing pa sa mama niya, sa lulula niya. So, ibig sabihin, bro, sinisi ka na parang iniwanan mo yung pagkapastor at yun ang dahilan kaya kami, walang-wala na kayo. Exactly, Brother Paul. So yung sinabi mo, yun na ang sinyalis na nagbalik loob ka na sa simbahang Katoliko. Nung dali-dali ako pumunta sa room. Anong year yun na nag-decide ka na magkatoliko? Di ko makalimutan. First milagro ko, February 2, 2012. Nung nangyari yon, sabi ko, I need to go to Catholic Church. Sabi ko, kailangan ko na pumunta sa Catholic Church. Sabi ko, punta ko, first ko na-meet doon si Monsignor Cabilian. Sabi ko, kilala ko doon kasi ang mga CFD, kilala nila ako kasi attacker eh. Oo. Nung nag-surrender ako kay Monsignor Cabilian, tinanggap ako ni Monsignor pero yung mga CFD hindi. Okay. So, napakaganda ang journey ng iyong buhay, no? Na talagang ang Diyos ang siyang nagtawag. Sapagkat sabi ni Jesus sa 17:21 sa John, Father, may they be one. At ang iyong karanasan po, Brad John, ay isang patunay na sinagot mo ang paanyaya ni Kristo na maging isa sa kanyang simbahan. Amen. Mga televiewers, kung ibig ninyong imbitahan si Brad John sa inyong parokya upang ibahagi niya ang kanyang buhay, pwede niyang ibigay ang kanyang cellphone number at direkta po kayong kumontak sa kanya kung may mga big events kayo or mga gatherings na gusto ninyo na maging ma-inspired ang buhay ninyo bilang Katoliko. Brad John, ibigay mo yung cellphone number mo sa kanila. Okay, Brother Paul. Ito yung number ko. 0917772216. Again, 0917772216. O Brother Rodolfo John Calonia. So maraming salamat, Brad John, sa inyong panahon na iyong ibinigay sa ating programa, The Journey to Catholicism. At palagi lang subaybayan ang iba't ibang mga kwento ng journey ng mga pastors na bumalik sa simbahang Katoliko sa awa at pag-ibig ng Panginoon. Suma sa inyo nawa ang pag-ibig ni Kristo. Marami pong salamat.